Ganda. Grabe. Yay! Wow! Ang tibay ko. Oh. Lot of farewell. Yes! Ang ganda! Ang romantic, grabe. Meron na naman akong problema. Hey guys! Welcome to Paris, France! Hey! Welcome to another vlog! Woo! I'm so shy! Hello! Hi! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi niyo pa ako pinafollow i-follow niyo na ako. We are here in Paris, France! It's our day 3! And papakita ko sa inyo ang ganda nung park kung nasan ako. Look at this! It's so beautiful. So, anyway, nahiya ako may nanonood sa akin na lokal. So, anyway, day 3 na natin sa Paris, France. And kung napanood niyo yung previous 2 vlogs natin, dito sa Europe series na to, ang dami kong aberya. To be honest, naiisip ko na lang kagabi bago ako matulog na, wow, ang tibay ko. Ang tibay ko. Parang kinakaya ko pa sa lahat ng mga kapalpakan. I don't know kung kamalasan ba yung tawag. Sa lahat ng mga kung ano man yung tawag. Nakakaya ko pa. 'Di ba? Ano ba yung mga nangyari? Muntik na nating ma-miss yung connecting flight natin from Qatar to France. Pangalawa, na wala or hindi umabot sa France yung luggage natin. Pangatlo, nasira or nag-stop yung train papunta sa Disneyland kahapon at hindi tayo umabot. I mean, umabot naman tayo sa Disneyland pero ilang oras lang, gabi na, madilim, at sarado na yung mga rides na karamihan na pinuntahan natin. Pero overall, alam mo, na-realize ko na, grabe no, ang tibay ng loob ko. Siguro, sobrang dami ko na kasing rejections na dinaanan, na parang wala, sanay na ako na pumapalpak in life. Yes! May ganun. Anyway, gusto ko sabihin na, look at this park. Ang ganda. Ayan. Grabe, sana all. Ang gagawin natin sa vlog na to ay, una, imimit ko yung kaibigan ko na Parisian. Taga dito siya sa Paris, France. At na-meet ko tong friend ko na to sa traveling life nung nagba-backpack ako. So, ayun, meet natin siya, mag-lunch tayo with him. Tapos, after nun, siguro mag-explore lang tayo. And, tingnan natin kung ano yung makita natin dito sa Paris. Unfortunately, maulan. So, ewan ko, sana maging maganda yung result ng ating adventure. Tingnan nyo, explore lang natin tong parke na to na napakaganda bago tayo pumunta sa train station. So, nag-decide ako na umuwi muna sa accommodation dun sa hostel. And magpaplano muna ako kung ano yung gagawin ko for the rest of the day, kung ano ipapakita ko sa inyo. Kasi naisip ko, babalik din ako dito sa Paris para mag New Year. So, kasama ko yung mga Filipino friends ko and gagawin namin yung mga touristy thing. Pupunta Eiffel Tower, ganun. Seine River. Dadalhin ko din kayo doon. So, baka umulit lang. Pero anyway, ito ang parking. Gandang-ganda ako. Sobrang paborito ko tong mga puno na to. Pero I think ito yung pinaka-paborito kong puno. Sobrang laki ng tree trunk ko. Dalawa pala sila. Itong dalawang to. Laki oh. Or baka yun pala yung favorite ko. Daming favorite. Di na natapos. Hey guys, nandito ako ngayon sa Rue Legendre. Tama na naman ba yung pronunciation ko? Rue Legendre. Dahil i-meet ko yung kaibigan ko na French. Ang friend ko na ang pangalan niya ay Elwa. So si Elwa, na-meet ko siya nung nagba-backpacking trip ako sa Myanmar. So pumunta ako sa isang lugar na ang pangalan ay Bagan. Tapos na-meet ko siya doon. Afterward, pumunta siya ng Pilipinas. Tapos nagkita kami. And nag-travel kami sa Iloilo, nag-travel kami sa Boracay, sa Manila. And last year, nung pumunta ako sa Paris, kita kami. Tapos ngayon, tinanong ko siya kung pwede magkita ulit kami. And sabi niya, free naman daw siya ngayong Sabado for lunch. And, nasan na siya? Joke lang. So, papakita ko lang sa inyo yung neighborhood. So, ito yung street na Rue Legendre. Dito sa lugar na to, it's a mix of office tsaka residential area. Tapos, maraming mga restaurants, madaming shops. Tapos, tingnan nyo to, legit.
totoong Christmas tree. First time kong makakita ng totoong Christmas tree. Galing. This is so nice. Dami nagbabike. Tapos dito sa gilid ko ay I think simbahan. Kasi kanina nag-bell na siya. So, hintayin ko lang yung friend ko. Ikot-ikot lang ako dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung dinaanan ko. Uy, ito na siya. What's up, man? Welcome to my vlog. What is it? Huh? I It's a show you camera. around. Yeah. It's amazing. Hello, the world and the Philippines, right? Yes. This is the one that I'm talking to. The Playboy. Not Playboy, later not. I'm just kidding. A French lover, right? So dito rin kami kakain. Now, what do you think? Like that pulled pork, all this kind of. What do you recommend? I don't know this place. I've never been there, but I know. I think it's nice. Okay, let's go. I guess so. Let's just check inside. So ito ang order na pulled pork and potatoes. Pares lang sa kana. So they don't invest. They don't. But you're still staying in France, right? Or are you planning to move somewhere? No, for now we are planning to stay here. Sesame It's seeds. like homemade ketchup, I guess. This looks so good. And how do you eat the burger in France? Depends. You bite? You can. I will copy you. So this is the very sophisticated way of eating. Because in the Philippines, we just use the hand. Just kidding. Just That's kidding. true. No. Ah, because it's very stable Yeah. and it follows you. It follows. Oh my god. Yeah, there you go. Good. What's your message to the Filipino people? I love the Philippines and I invite you all in France to discover this beautiful country as well. What's your favorite drink in the Philippines? The Red Horse. I was just losing my time on them. And I don't like the in life of other people, it's just that it's full. And for me this I will watch some shorts or some I will spend there. Thanks, man. Thanks, man. That was good lunch. Oh my god, I'm so full. I love it. Sarap siya. Masarap siya. Yung presyo masarap din. Ano kami ng coffee shop. This is your kind of motorbike, right? Yes, the Yamaha, yeah, kind of. I could have taken one. I was hesitating to take it to come. So you just took public transport? Yes. What is this? It's a fountain. To Fountain? drink. It's to drink. How do But you- Stop. It's over. Normally, How do you drink? you can put a bottle here and you have water coming from Ah, here. talaga. But, I guess during winter maybe it's not working due to the And risk it's- of ice. And you drink there? No, but Why? for some people, Ah, and it's clean? yeah, you can drink. Why is it that many cafes have tables Terrace? like this outside? It's like it's something we always do, like to have a terrace is very Parisian. To even during winter, people are outside Yeah, man. It's because they like to be outside. They just want to be outside and then watch people. We don't have areas like this where you can walk. Where? In Manila, No? right? No, I it's mean, true, you've been it's there. Just roads. This is very sophisticated. You have many like this. You don't have this. So basically, for kids, you go there Like carousel. yeah. No, it's we okay. have that, but not in the parks. Like, Okay. it's not random. And look at this tree, so it's so big. This is all right. Yes, because this park was built in like all these kind of parks in 1870 or something under Napoleon III. The way it looked, so it was a guy, Haussmann, so you know Boulevard Haussmann maybe, and this guy was the préfet of Paris, like the kind of, and he decided to destroy everything and to make all these buildings you see like. And before it was not this big, large street, and so it was just only tiny street like this in Paris. And he just destroyed everything to build this big avenue, boulevard, and all these kind of parks as well. And similar architecture. Yes, everything is similar. No, it's fine. Sure. Yeah, this is like Parisian way, so... Okay. Okay, so what do we order? You pick. Il y a que des crêpes. Also only this. Okay. So this is sugar. L'espresso et un allongé. Taste test. How do you It's eat the very proper hot, crab? And how do you eat this? Like this. You just sit there. And Boom, crab and coffee. You eat it like this?
Elwa is going to leave because he will hunt. True. He will hunt ghosts. No, just kidding. He will hunt. What are they gonna hunt? Wild boar and roe deers. Yes, he's a hunter. So, thank you very much. Lester, was good to see you as always. Yeah. My good friend from the Philippines. And you were saying? That next time, you're welcome to be hosted in my place. Yes! Doon daw ako ditira sa bahay nila. Because your house is now bigger. Yes, gonna be big. Because he owns a mansion in Paris. He's one of the richest people here. Just kidding. Bye-bye. Thank you, ingat. Take care. And go to the Philippines. Yes. I will clear my schedule. Nice. We will go to the beach, you know, Yes. I will drive And you will around. Will we sleep in a empty house? I will make sure that we will go there. Great. Just kidding. Or I'll find a way to make your stay good there and invite Veronica. Veronica is his wife. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Guys, tahimik lang ako kasi nandito tayo sa hostel. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura nung binook ko dito sa St. Christopher's Inn. So, naka-hostel lang ako. Ayan, may mga bunk beds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung roommates ko. 10 kami dito sa kwarto. Tapos sa kwarto namin, may mga salamin na ganyan. Tapos meron pang salamin dito. Ayan. So, ako, naka-bunk bed ako dito sa letter C. Ito yung bed ko. Ito na yan, ang kalat. Pero, napakita ko sa inyo. So, yan yung bed ko. Meron naman siyang harang. So, for privacy. Tapos, merong 2 plugs. By the way, kung nandito kayo sa France, make sure na ganito ang plug nyo. Bumili kayo ng universal adapter. Tapos, meron kang ilaw. Meron kang USB. Type-C na saksakan din. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako na maayos. Pero, bakit ito yung binok ko? Kasi, naalala ko lang kasi diba si Elwa kasama ko siya. Nung kabataan, a few years ago, backpacker. And, narealize ko dati, parang naalala ko dati, lagi ko sinasabi, ano kaya yung feeling na mag-hostel sa Europe? So, last year, hindi ko ginawa. Nag-book ako ng sarili kong place. Pero this time, sabi ko, sige nga, gawin ko na nga. Bukod sa nagtitipid din ako. Pero, sabi ko, sige na nga, gawin ko na nga. Pero, ayun, I would say yung hostel, it's not for everyone. Kasi, minsan, maingay, alam mo yun, tapos wala kang privacy. Meron ka naman privacy kasi meron ka naman ganito, pero minsan wala ka talaga dahil minsan wala kasi, pero medyo uncomfortable lang kasi nga, maingay yung mga kasama mo sa kwarto, tapos minsan, diba, hindi mo naman makokontrol, may mga humihilik na malakas, ganun. Maayos naman yung St. Christopher's Inn, malinis. Tapos, nung nakikita nyo yung sa ilalim ng kama, meron kang sariling parang storage area. Tapos, yung toilet nyo, shared din siya sa buong floor. So, meron 2 shower, tapos 2 toilet para umihi at mag number 2. 4 guys. So, iwala yung guys tsaka pambabae. So, ayun, hostel tour. Daming memory sa akin. Kasi, nung kabataan ko, nung may energy pa ako, laging hostel lang talaga ako kasi mura. And very sociable. Pero, narealize ko ngayong matanda ako, parang, pwede naman. Pero, baka hindi na to yung first choice ko. So, anyway, papahinga muna ako dito sa hostel. Tapos mamaya, ikot-ikot tayo kung saan man tayo dalhin ang ating mga paa. Time check, 6 PM na at 'di ba pumunta nga ako dun sa hostel, yung humig ako, bumubulong ako. Guess what? Nakatulog ako. Boom! At gabi na. Wala nang araw. Pero to be fair, mabilis talaga mag-sunset ngayon dahil winter. So, dito ako ngayon sa may sentro. Dahil pupunta tayo ngayon sa Champ de Mars. Yung Champ de Mars ay isang public park kung saan makikita natin yung Eiffel Tower. So, for this trip, first time kong makikita ang Eiffel Tower ulit after a very long time. 1 year lang naman. Parang ilang araw na ako dito sa Paris. Alam mo naman ilang araw pa, day 3 na sa Paris, pero ngayon ko pa lang ulit makikita yung Eiffel Tower. So, alam mo, to be honest, ang ganda Tingnan mo, ang ganda. Paris at night. Paris in the rain. Di ba may kanta ganyan? Paris in the rain. Yeah, Paris in the rain. Ganda So, ang gusto kong sabihin ay, 3 days na tayo dito sa Paris. Pero ngayon ko pa lang makikita ulit yung Eiffel Tower. Hindi ko alam, for some reason, parang pagod na pagod ako. Hindi ko alam dahil ba sobrang dami kong aberya. Eiffel Tower! Yeah!
Ayun, nagkumikintab siya! La! Ayun na siya! Di pa siya full potential pero ang ganda oh. Nakikita nyo ba? La, dadalda lang ako eh. Paglingon ko, andun na siya oh. Bakit ba't naka-zoom ako? Ganda! Nakita natin yung Eiffel Tower na nagsasparkle! Super unexpected! Lalakad lang ako, tapos nakita ko siya. I mean, hindi siya yung kompletong Eiffel Tower, pero ang ganda. Kaya pala may sabi ko, kaya pala ang ilaw. Ito pala yung Eiffel Tower na. Nawala lahat ng pagod ko dun Fairness, ang ganda talaga. As in, alam mo, naalala ko yung unang-unang kita ko sa Eiffel Tower. Akala ko, pero ang expectation ko sa kanya ay masyadong mababa. Kasi 'di ba? Tower, very touristic, tapos kitang-kita mo na siya ng parang ilang beses na siyang nakikita sa mga magazine, TV. Parang feeling ko, gasgas na siya. Pero grabe, nung first time ko siyang nakita, ay iba talaga. Para talaga akong namangha talaga ako. Parang feeling ko, kung merong isang destination sa Paris na hindi mo dapat ma-miss, para sa akin, Eiffel Tower at night. Yung hihintayin mo na nagsasparkle siya. Kasi every hour lang nagsasparkle yung Eiffel Tower. So dahil nga alas 6 ngayon, so nagsparkle siya mamaya. So meron pa akong 1 hour ulit para makita siyang mag-sparkle. Ang ganda, grabe. Anyway, yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko alam pero ang dali kong mapagod sa trip na to. Hindi ko alam dahil pagod ba ako sa Maynila, lumipad ako na walang tulog, tapos ang dami kong aberya, dami kong iniisip. Kaya parang hindi ko alam, or jet lag. Baka may jet lag ako ngayon. Siguro ganun. So, excited ako na mag-move on from Paris to another destination. And hopefully, by that time, makuha ko na yung drive, yung energy na hinahanap ko. Energy! Parang ganun. Kasi babalik pa din naman ako sa Paris. Dito kami magsuspend ng New Year's Eve. By the way, ngayon ay December 20. Grabe, December 20 pa lang ngayon. Dahil nga kakasparkle lang ng Eiffel Tower, sobrang chill ko lang ngayon. Gusto ko munang bumili ng sparkling water. Kung nag-sparkling Eiffel Tower ngayon, gusto ko ng sparkling water. Alam mo, I guess one of my ultimate favorites in Europe, pinaka the best na discovery ko ay sparkling water. May sparkling water na sa Manila, pero ang mahal kasi. Dito kasi medyo sakto lang yung presyo, kaya gusto ko siya. Ayan, nakakita tayo ng parang supermarket. Protasan plus supermarket. May mga souvenir pa silang binibenta dito. Parang naalala ko to. Parang napunta na ako dito dati. Hanap tayo ng sparkling water. Ay, ito. Wala siya sa malamig. 2 euros. San Pellegrino. 2 euros. Hello. Sparkling water. 2 euros. Thank you. Ay, ang cute oh. Anong souvenir to? Ano to? Teka lang, nawala sa utak ko. Comment nyo na lang kung ano to. Nakalimutan ko na. Ano to? Anong dessert to? Kalimutan ko na. Dito ako iinom ng sparkling water sa harap ng Eiffel Tower. Hindi ko alam, parang hindi kasi ako nagso-soft drinks for a very long time. Siguro more than 10 years na ako hindi nagso-soft drinks. So, parang ganito yung feeling, pero tubig lang siya. Parang, andun yung fizz ng soda, pero water lang. Sarap! Malapit na tayo! Wow! Oh my God, ang ganda! Eiffel Tower, grabe! Oh my God, amazing! Ang ganda, grabe! Ang ganda! Dahil malapit na tayo sa Eiffel Tower. Well, literal na nandito na tayo sa Eiffel Tower. Kailangan mag-ingat tayo dahil madami ang scammers dito sa Paris. Lalo na sa mga tourist spots. So we have to be careful sa ating mga belongings. At sa mga nakakasalamuhan natin. Madali pa naman akong makidnap. Ganda oh. Grabe, hindi ako makapaniwala. Papalapit na tayo. Ganda din na may parang fog siya. Napaka-magical tingnan. Yung last time na nandito kasi ako, summertime yun. So, talaga visible? Yung sky, ganun. Pero ito, ang ganda din, oh. Ganda. Thumbnail lang naman yun. Okay, tama na, pang thumbnail lang yun. Wow. Wild.
pwede kayong umakyat dun sa tuktok. Makakabili kayo ng mga passes gamit ang Klook. Meron sa Klook na mga passes para makaakyat kayo dito sa itong dyan, dito lang pwede kayo makaakyat dyan. Pero kung gusto nyo pupunta sa taas, meron ding mga activity sa Klook na pwede nyong mabook. Hindi ko yan binook kasi ang ultimate reason ay nagtitipid ako. Siguro someday. Pero kung gusto nyo i-book at gusto nyo talaga makita yung landscape ng Paris, go book nyo na. Medyo may kamahalan. Pero pag ginamitan nyo ng Klook code ko na Buji Baviera Klook, may discount yun kahit papano. Ang ganda talaga. Eiffel Tower. Wow, sobrang taas niya. Grabe, ang ganda. Umuulan na, kailangan natin humanap ng silong. Kinakabahan ako. TikTok na sila, Teo. TikTok. Pak. Alam mo, sa totoo lang habang naglalakad ako dito, kinakabahan ako. Nagti-TikTok sila. Pak. Sige, go ate. Support kita dyan. Habang naglalakad ako dito, sa totoo lang kinakabahan ako kasi nga baka atakihin ako ng mga scammers, ng mga pickpockets. Kunti lang ng tao ngayon kasi umuulan. Ano yung English ng umuulan sa Paris? Paris in the rain, Paris in the rain. Yeah! Ito na yung isang side nung Eiffel Tower. Dati, nung punta ko dito, June last year, mayroon pa yung sign ng Olympics. Ngayon, tinanggal na nila. So, punta tayo sa may bandang harapan, dun sa may Champ de Mars na side. Bakit di na natin puntahan yung mismong park, pero doon tayo sa may harap banda. Tapos, papakita ko lang sa inyo yung view. And then, ito kong pumunta sa isang area na makikita mo ng mas malayo yung Eiffel Tower. Tawid lang tayo. Yan. Itong view na to sa harap. Isa rin to sa mga favorite ko. Sa may Seine River. Ayan. Ganda oh. Ayan. Tapos, ito sa harap ko ngayon ang Seine River. Very romantic. Wala, sumayemplang siya. So ito, tapos may river cruise dyan. Nakapag river cruise na ako dyan nung last na visit ko. I-book din namin sa Klook. Pwede nyo ring i-book yan sa Klook tapos gamitin nyo ang Klook code ko na Buji Baviera Klook. Ayun, ang ganda. Grabe. Eiffel Tower. Wala, may nagpo-propose dun. Ayun, may fireworks. Nagpo-propose yan. Marriage proposal. Tapos naalala ko doon, yung sa area na ko sa nag-marriage proposal, yung mga naging friends ko sa trip ko last year sa Paris, dyan kami, nakaupo lang kami dyan, nag-take out lang kami ng Burger King, tsaka Domino's Pizza, tapos nag-dinner kami, tapos harap namin tong Eiffel Tower. Ganda. So now, pupunta tayo dun sa side na yun. Dun sa may straight dun. Basta dun sa, kung nakaharap ka sa Eiffel Tower, sa bandang right. Dahil meron ding magandang photo spot dun. Hopefully, makita natin dun. Maabutan natin yung Eiffel Tower na nagsasparkle kapag nandun na tayo. Ngayong gabi, hindi ganong malamig. Pero, or dahil siguro nag-puffer jacket na ako. Grabe, nung nakita ko yung Eiffel Tower, parang na-energize ako bigla. Nawala lahat ng pagod ko. Ang ganda-ganda. So happy. So ito na yung sinasabi ko sa yung isa pang magandang spot. So ito ang Bir Hakeim train station. Tapos lakad tayo ng konti dito. Tatawid tayo. Gusto ko rin din ipakita na ito ay isang napakagandang bike lane. Ayan. So sa taas niyan ay train tracks. Pero ito ay bike lane na pwede rin namang lakaran ng tao. Tapos again, ito na ang Eiffel Tower. Ang ganda! Ito ang Seine River. And dito, yung spot, yung Bir Hakeim. Magandang spot din siya na pwede mong tambayan kung gusto mong makakuha ng magandang picture ng Eiffel Tower. Ang ganda oh. Ang romantic talaga dito, as in, sobrang ganda. Pwede rin to sa mga single, kagaya ko. Hala, bagong kasal. Yung may kita kasang layo niya. Ayan yung entourage ng groom, ng bride. Bir Hakeim. Ang ganda, grabe. Tapos, ayan o, kapag nag-train station ka sa Bir Hakeim, tapos nasa loob ka, kuha ka na ng video kasi makikita mo yung view ng Eiffel Tower. So, ayan. Ayan, tinan nyo. 30 seconds na lang, magla-light up na tong Eiffel Tower. Countdown tayo.
Ang ganda! Ang ganda! Grabe! Ganda, wild. Grabe, sobrang nagpapa-impress tong si Eiffel Tower. Ang ganda-ganda. Ang ganda talaga, panoorin lang. Ito, libre lang. Ang ganda. Ang romantic, grabe! Okay, so babalik na ako dun sa accommodation. Titake lang tayo ng train. Ito na yung sparkling show ni Eiffel Tower. So, dun tayo sa... So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bir Hakeem Station. Diba? Hi guys! So, today is December 21 at papunta na ako ngayon sa Italy. Nandito ako ngayon sa isang train station sa France kasi pupunta ako dun sa bus station kung saan magdadala sa akin dun sa airport papunta sa Ryanair, yung airline na pupuntahan natin. And guess what? Meron na naman akong problema. Ala, hindi na naman gumagana yung train. May nagka-problema na naman. Hindi na naman gumagana yung train. Nagka-problema na naman. Nakabook na ako ng bus. Mahal pa naman nun. Mga 2,000. Mga 1,600. Ganun. So, I guess kailangan ko na lang. Mag-Uber na lang ako papunta dun sa... Mag-Uber na lang ako papunta dun sa bus para lang umabot ako. Tapos kanina nagka-problema din ako dun sa ticket ko. Kasi hindi ako nakalabas. Tapos sinasabihan nila ako na wala daw yung ID nung Navigo ko. Baka daw pwede ako magkaroon ng fine na 35 euros. Anyway, bahala na. Bumalik ako dito sa may St. Christopher's Inn. Nag-Uber na lang ako. In 2 minutes, pipick upin na ako. Time check, it's 8:04 and 8:30 yung bus ride natin papunta doon sa airport. Papunta tayo sa Porte Malwa. Doon yung bus natin papunta sa Paris-Bouvy. Yun yung airport ng Ryanair. Hindi siya yung normal na airport. So, guys, grabe, sobrang gastos. Kasi 17 euros to, which is equivalent ng bus ride natin mula sa bus papunta dun sa sa airport. Grabe, ang lala talaga. Ano nangyari sa akin? Thank you. Merci. Dito na ako sa Uber. Shucks! Ilang minutes kaya to? Naipit pa yung damit ko. Nako. Kuya, please. Hi. Bonjour. Bonjour. Do you speak English? A little. How many minutes to the destination? Where you go? Port Malo. 20 minutes. 20 minutes, okay. My bus ride is at 8:30. 8:30. Yeah? That's okay. Okay, thank you. Yes, going to the airport? Okay. The airport, the Boulevard Airport. Yeah, the Beauvais Airport. Do you think I can make it on time? Maybe 8:28. 8:28? Then it's easy to go in? Yeah. Drop me to the bus, please. Thank you. Because the train, it stopped working. The traffic, you know. Yeah. But maybe yes. 20 minutes is. But no more after the bus to the Beauvais in the Port of Mayo. There is, but I already paid. You sure in the Port of Mayo you have the bus for the airport, the Yeah. Beauvais airport? Mm-hmm. Sure. Yeah, sure. Nako. Guys, grabe, sobrang crunch time to. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. So, I woke up early to get to the train because that's faster and it's cheaper because it's just 2 euros, right? But when I arrive, the train says that the train is not operating because of some problems. Paris is Very complicated. very complicated. Yes. So, you need to be really early because so many things are happening. Ito na yung Arc de Triomphe. Guys, wala na, 8:31 na. And I think na-miss ko na yung bus ko. Well, ganun talaga. Nakapila ako. Tapos, time check, 8:35. And 8:35, kapila na ako dito sa may bus station. Na-miss ko ba yung bus ko papunta sa airport? Sabi nung ate doon hindi daw, pero hindi ako sure. Hindi daw yung 8:30 na ba? Sana na-delay din yung bus nila. Kinakabahan ako kasi Teka lang, sascan ako. Baka may bawal pala mag-record. Guys, umabot ako! Oh, umabot ako! Grabe! Shucks, grabe! Naabot ako. Lalagay ko muna yung luggage ko.
Grabe, umabot ako. Buti na lang na-delay tong bus na to. Pero, we're here, Paris Buffet. Sobrang aga pa naman ang nilaan ko for it. Excuse me, Paris Buffet? Yes. Thank you. Wild. Inagahan ko pa yan sa lagay na yan, ah. Grabe. Grabe. Ko in-expect na ganito yung mangyayari sa akin. Bakit ganun? Kung meron man dyan na nagbigay sa akin ng sumpa, nagbigay sa akin ng kulam, please, balik mo na. Bawiin mo na. Hindi ko na kaya to. Time check, 8:44 ng umaga. Ang bus ride na to ay dapat 8:30 ng umaga. Pero 8:44 na, hindi pa siya umaalis. Na-delay siya. Yeah! I'm so happy. Umabot ako. Hi guys, I met two people here. Hey! They're helping me emotionally for my problems. First time ko makamit na mga taga Moldova. Daniel. Daniel. And I am Evelina. Evelina. Daniel and Evelina. So, my name is Buji. Nice to meet you. You're coming to Chisinau. You're gonna see not a lot of very like beautiful places, but you can go outside Chisinau. You're gonna see like winery Winery. and biggest like biggest winery in Europe. Yeah, it's there. What? So you'll drink a lot. Yes, I want. I want. So you can visit some parks like Valle Morigo or Valle Trondheim, Dendraro, all parks. And especially it's very beautiful in autumn or in summer also. Really? And the National Museum, History Museum, the Center City, which also has a park which is called Radical Gallery. Time check. 10 o'clock na ng umaga. At abot tayo sa flight. Yeah! Sana 11:55 pa naman yung last boarding natin. 12:25 yung flight papunta sa Treviso sa Italy. Nahinginhawa, nandito na ako sa Paris Buffet. Ang layo pala niya, 100 kilometers away from city center. Sana ilibre ako ng mga friends ko pagdating ko sa Italy. Kasi grabe yung gastos ko. Bukod sa stress, grabe yung gastos. Nako. Yay! Nandito na ako! Yay! Hello sa'yo nila. Parehas kami. Success! We are now here in Paris Buffet Airport. At hindi ko alam kung nasaan ang aking flight. Saya nun. Sila. Naramdaman nila yung pagwawagi ng aking Yay! Bago ang lahat, kailangan ko muna make sure na ang aking bagahe ay 20 kilos yung aking check-in baggage. Tapos, yung Ryanair kasi, kapag nag-avail ka sa kanila ng ticket, allowed ka lang ng isang hand carry na. Dahil, so ang in-avail ko is 20 kilogram na check-in baggage, tsaka isang hand carry na bag. Dahil itong luggage ko ay nasa 25 kilos na siya or more. Bumili pa ako ng isang hand carry na 10 kilograms. So, kailangan ko lang mag-transfer. Ng mga gamit-gamit. Bumili ako ng IKEA bag. Kasi 'di ba? Actually dapat sakto lang naman talaga tong 20 kilos na to. Tapos isusuot ko na lang yung iba kong kilograms. Kaya lang, 'di ba nga na-delay yung luggage ko, so kailangan ko bumili ng mga ibang damit. Dumagdag yung gamit ko ng more kilos. Lalaman kung Terminal 1 or Terminal 2 yung flight. Magtanong na tayo dito sa information magtanong tayo kung nasa yung terminal. Hi. May I know which terminal going to Treviso from Ryanair? Yes, it's Terminal 2. Terminal 2? Can I check in already? Can I drop my bag already? No, in 40 minutes.
In 40 minutes. Is there food there as well? Yes, restaurant. Yes. Thank you. Merci beaucoup. Okay, Terminal 2 daw. Dahil matagal pa to, mag-ano muna ako. Maglilipat-lipat ako ng mga gamit. Kasi the last time I checked, 23 kilos tong luggage ko na to. Tapos susulitin natin yung 10 kilos na check-in. Ito na, Terminal 2. Departures. Hanapin natin dito. Going to Ryanair, going to Treviso. Ayan, 12:25. Ayun o, doon, Treviso. Hanap muna ako ng pwesto kung saan ako pwede maglipat ng gamit. Sarap! Guys, naggagawa ko ng video sa TikTok. Tapos, nakita nila ako. Natatawa sila kasi they saw me doing a video for TikTok and Instagram. With my luggage. What's your name? Matches. Matches. Anissa. Anissa, you're from where? From France. Near Paris? Near. You know what? I heard like people from France, they know how to sing. Not us. So, kinuha nila yung TikTok ko. Tingnan natin yung reaction nila. Oh, you have a lot of followers. No! Bye! Bye! Hey guys, finally nakapasok na tayo dito sa Paris Bouvet Airport. It was a struggle na pagkasahin yung 20 kilogram dun sa check-in luggage. To be honest, hindi ako medyo nahirapan pagdating sa pag-check-in. Hindi naman nila winay yung check-in baggage ko. Tinignan lang nila kung pasok ba dun sa parang size limit na meron sila. Pakita ko na lang yung picture dito. Pero, hindi pa natapos. Akala mo smooth na yung pagpasok ko. Hindi. Chinek nila tong baggage na to. Kasi apparently, meron palang nakita na parang problematic. It's this. Boom. So, meron akong toothpaste. Hindi ko siya nilagay sa check-in baggage ko. Kasi akala ko, okay lang naman. So, tinanong nila ako meron ba akong plastic, ziplock. Sila na nag-provide nito for me. Ito, ayan, binili ko tong toothpaste na to sa Paris. Kasi, napanood ko sa mga TikTok actually, na maganda raw tong toothpaste na to. Finally, nakabili na ako. Yun nga lang, nasira yung box. But anyway, ayusin ko lang to kasi ito yung mga medyo madudumi kong damit na nilagay ko sa IKEA na bag para mapagkasya. Tambay muna tayo dito sa baba. Hopefully, grab some snacks and chill, relax, magmuni-muni. At excited na akong umalis dito sa Paris at pumunta sa Treviso. Oh my God, nakapasok na ako sa check-in at waiting na mag-board yung eroplano. Pero hindi ko muna i-end yung vlog kasi aabangan natin kung wala nang aberya talaga pagdating natin ng Treviso, Italy. At hopefully, nandun yung luggage ko. Kasi kung wala yung luggage ko dun, hindi ko na talaga alam. Ako, grabing aberya talaga yung nangyari. Akala ko okay na yung last day ko sa Paris. Akala ko yung Disneyland ganap yun na yung last kong aberya. Pero meron pa pala today. Last minute bago umalis ng Paris. It was wild. Pero anyway, update ko kayo mamaya. I'm so excited. Naglalakad na kami papunta sa eroplano. Oh, in fairness niisip ko kung sa Pilipinas to, di ba, nakabus tayo papunta dun sa mga eroplano kapag sa ground yung daan. Dito wala. Lakad ka talaga. I guess, yung Europeans, mahilig talaga silang maglakad. Kahit umuulan. Ayan. Ito na. Papunta na tayong Treviso, Italy. Yeah! Rap! Hello, walang payong-payong talaga. Dead ma. Ito ang Ryanair. First time ko sumakay sa airline na to. Tapos, naisip ko, ito yung mga sinasakay ng mga friends kong European na na-meet ko noong backpacking days ko. Hi, bonjour. I'm Dean. You're Indian? 19? I'm not Indian. Indian. We just landed! Hello, Italy! Oh my God. Nakatingin sila sa akin. Hey! I'm so happy!
At yes, dumating na ang ating luggage. Finally, after 25 hours, dumating na. Hinatid sa accommodation. So dumating yung luggage ko, pero unfortunately, hirap na hirap ako kasi nagde-demand ako ng compensation from the airline. Tama naman, di ba? Dapat ma-compensate kami kasi hindi naman kami may kasalanan kung bakit na-delay or na-mishandle yung luggage namin. Kinailangan kong magbili ng mga winter clothes, kailangan bumili ng toiletries, mga essential. So ang ginawa ko, email ako sa customer service na binigay sa akin. Automated yung sagot lagi. Tapos, binigyan din ako ng cellphone number. Pag tinawagan mo naman, automated din. Tapos, in French pa. So, hindi ko rin maintindihan. Nako. Tapos, kinausap ko na yung pumunta na din, nag-email na din ako sa mismong Qatar Airways. Tapos, dinadirect nila ako dun sa French office na nagbibigay sa akin ng automated email. So, ayun. Pero, I'm still trying my best na nakakuha ng compensation kahit papano. Kahit man lang itong down jacket lang to na suot ko. Kasi paano mo naman masusurvive yung ang dala ko lang naman nun, di ba, yung Uniqlo na sweatshirt. Sobrang lamig sa Paris, winter. Anyway, ayaw ko na isipin kasi nakaka-bad juju. Kasi nakita ko sa comment section sa Instagram, parang na-mishandle din yung baggage nila ng mga airlines nila. Emirates, Qantas, ganyan. Tapos na-compensate sila. Nabigyan sila ng, parang na-reimburse yung mga binili nilang essentials. Pero itong airline na pinuntahan ko, grabe, parang hirap na hirap talaga akong hirap na hirap akong kumausap sa customer service nila. Okay, maganda yung service nila sa eroplano. Maganda yung eroplano. Nag-aabang lang kami ng luggage namin dito. First time kong mawalan ng luggage, or first time kong madelay ng luggage. First time ko, alam mo yun, pupunta ka dun sa destination mo, backpack lang nila. At itong backpack ko na to, puro lang siya mga gadgets, ganyan. Anyway, so dito sa Treviso Airport, susunduin ako ng mga friends ko. Sila yung mga kasama ko sa Zambales vlog, kung napanood nyo. Pero baka hindi mo napanood kasi konti lang yung nanood nun. Anyway, gusto ko lang din i-share. Kung nagtatanong kayo, how is it yung experience ko with Ryanair? Okay naman. Tulog ako sa biyahe. Tapos ang ganda ng ruta namin. Nakita namin yung Alps na may mga snow. Ang ganda talaga. Kaya lang, pahirapan lang talaga with Ryanair. Kasi yung check-in mo, kailangan mag-download ka pa ng app. Kailangan dun ka mag-check-in 2 hours before your flight. Kasi mas mahal daw kapag dun ka mismo sa counter nag-check-in. Tapos, yung baggage ko nga, kailangan kong magdagdag kasi nga sobrang strict din nila sa luggage. By the way, kung magdadala kayo ng luggage or kung magdadala kayo ng para sa mga hand carry ninyo, hindi uubra na 2 piraso yung hand carry ninyo. Sobrang stricto talaga sila at sobrang stricto din ng Ryanair pagdating sa size ng hand carry luggage. Ang tanong, eto na, aabot kaya ang aking bagahe sa Italy kung mananatili siyang lost luggage? Hoping for the best talaga. Oh, nakita ko na. Ayun na yung luggage ko. It's okay? Reclamation. Reimburse? Yes, Like my clothes? yes. For what side to the Qatar was? My job is just delivery buy. So where do I go? Where do I go? Qatar website? It's just It's here? Yes, Qatar Airways. No. Here, Qatar Airways. The WhatsApp, the Domaj bag, the whatever. Ayun na siya. By the way, itong IKEA bag na to yung binili ko para lang dun sa extra 10 kilo na hand carry na binili ko sa Ryanair. Ayun na, ito na yung luggage ko. Ang romantic, grabe. Yeah! Yay! Bakit basa? And sit na tayo. Malapit na daw yung mga friends ko. Ito na yung luggage ko. Woo! Saya. I survived the flight. Hopefully no more aberya, please. Hindi na kaya ng puso at hindi na kaya ng wallet ko. Nako. Time check, 2 p.m. Wala pa akong kinakain. Friends are here! Calm down. Nagulat ako. All of us are. Nakaya ko.
I'm so stressed, Mom. I'm gonna cry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Let's go. I'm so shocked. Sorry. Okay, mag-relax. I'm gonna go to pee. Nagulat ako. Nakita ko kayo. He's crying. No. Ayoko na. Sana mawala na yung mga aberya ko. Because I'm with these people. Manifesting. Sa Italy na kami. So, nakapark yung kotse nila doon. And, ayan. Anyway, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Ang susunod sa Europe series natin ay Italy! Hey! So again, thank you very much. And please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye! Abangan nyo ha, Italy series. Sarap!